Maulang umaga po sa ating lahat. Ayan. Kanina po, no, when I was praying nung morning, sabi ko, marami kayang pupunta kasi una, ang lakas ng bagyo. Ang lakas ng ulan po. Kanina umaga, sobrang lakas. Lalo na sa south. Tapos syempre, laban ni Pacquiao. Ngayon. So baka ang assumption is baka wala po masyadong pumunta. Pero we thank the Lord, no, kasi at least somehow, no, may marami-rami pa pong nakapunta ngayon. Now we want to welcome you each and every one na nandito po for the first time who are here. Hopefully, this will not be your last time. So, sa mga nandito po ngayon, pakibati po ng good morning and God bless you. Yung mga katabi po ninyo. Okay. Parang medyo mas maraming nakaupo dito kaysa sa kabila. Pero we pray, no, sa mga people na papunta pa po dito is that the Lord will protect them sa kanilang pagpunta dito. And sa lahat po ng mga nanonood online, I hope you are all safe diyan po sa bahay ninyo sa panonood ng ating service for today. So again, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I'm the lead pastor and member of Preaching Com dito po sa Word International Ministries, Alabang. So bago po tayo mag-start, no, sino po ba dito yung more than 20 years na nasa church? Marami-rami. Naalala ko po, no, nung ako po ay bata pa, nag-start po ako mag-church. And first time kong mag-attend ng youth service. Ayan, huwag nyo na ako hanapin kasi wala ako dyan. Gusto ko lang ipakita yung mga picture nila. Ayan, si Pastor MJ, si Rafa, si Nikki, pati si Kale. Ayan, so, naalala ko yung first time akong, hindi ko po alam kung ano po, meron po ba, sa mga first time dito, no need na tumayo or magtaas po ng kamay. Hindi ko po alam kung ano po yung mga sinabi po sa atin para mapapunta po tayo dito. Siguro yung nag-invite sa atin, may pinangako na siguro ititreat tayo ng steak mamaya. Ako po, naalala ko po yung, hindi po ako na-attend kasi galing po akong Sunday school nun. Tapos, in-invite nila ako sa youth fellowship. Ito na po yung time na nagta-transition na po ako kasi parang medyo matanda na ako para sa Sunday school, pero hindi pa po ako nag-youth. Kaya, noong time po na in-invite po nila ako mag-youth, ito po, no, in-invite nila ako using one of the greatest motivations. Sabi, maraming magagandang girls doon. So, because of that, hindi ako pumunta sa youth fellowship because of presence of Jesus. Huwag na po tayo maglokohan. Pumunta ako doon, baka magkaroon ako ng bagong crush doon. Ayan. So, baka sabihin nyo unfair na picture lang nila pinakita ko. So, papakita ko na rin yung picture. Buti hindi ako natukhang. Ayan. So, naalala ko po, no, nung time na yan, dahil yun po yung way sa akin para mapapunta sa youth service, yun din po yung ginamit kong motivation for other people. No? Uy, attend ka na youth, marami daw magaganda doon. So, now, ito po yung tanong natin. Tanong nyo na lang po si Brother Jet kung ano yung naging motivation niya. Okay, so, yun po, no? Ito po yung question. Have you ever felt you needed to have perfect motives before encountering Jesus? Marami akong kakilala, no, na mga friends, no, parang every time we're going to invite them, particularly yung mga young professional friends and mga kakilala, niyayaya, uy, umatin ka sa mga Christian gatherings, sa mga young professional ng mga church, baka doon mo mahanap yung yung special someone mo. So, sinasabi nila, ayokong pumunta sa ganun dahil dun sa wrong motive. Ayan. So, meron tayong wrong motive. So, anong nangyayari? Dahil sa ayaw natin magkaroon ng wrong motive, minsan, naging barrier pa yun para ma-encounter natin si Jesus. Right? Kaya ang magiging pag-uusapan po natin for today is motives that matter. Yan po ang title ng ating message for today. At again, sa mga first time po nandito, we are now in our third topic sa atin pong series entitled Beautiful Jesus.
So marami pong tao, kakilala ko na Christian sila dati or churchgoer sila dati, ang sinasabi na lang nila sa akin, mas gusto ko na lang maging Jesus person. Sabi ko, what does that mean? Ako na lang, pati si Jesus, hindi ko na kailangan pumunta ng church. Sabi ko, bakit naman? Kasi, minsan, pagka pumunta ka pa ng church, parang baka masisi mo pa si Jesus. Dahil yung mga kasama mo doon, hindi naman Christ-like. Yun ang mga sinasabi nila sa akin. Now, marami po tayong mga nasasabi sa Bible or nasusulat sa Bible na because it was passed down, at hindi na po natin nalaman kung ano yung mga why, at dahil hindi natin alam yung mga why, kung bakit natin kailangan gawin to, bakit natin to dapat hindi ginagawa, somehow, nagkaroon tayo ng mga sarili-sarili nating mga interpretation kung bakit kailangan gawin yung isang bagay na ginagawa natin sa loob ng isang simbahan. And because of that, we are adding different ingredients, kaya ang nangyari, yung experience ng mga tao inside the church are affected. Nagkaroon sila ng ibang experience kasi meron tayong mga addition na nilagay or mga interpretation na hindi na dapat natin nilagay doon sa simbahan, kaya nagkaroon ng different flavor ang simbahan altogether. So the purpose of this series is to bring us back. Paano ba dapat tayo makirelate sa mga tao inside the church? Or paano ba dapat tayo makikirelate sa mga tao first time sa church? So pag meron tayong makikita na first time ma-attend dito, yung artista na yan, di ba ganito yan? Di ba ang dami niyang tattoo? Ang dami nating mga pwedeng maging ganun, na pwede natin maging barriers inside the church. Pero what is the Bible telling us? So yung series po natin is a compilation of different encounters ng people with Jesus. At pinapakita natin dito na iba't ibang experiences ng mga tao na ito yung ginawa ni Jesus doon sa expected natin kung paano dapat tayo mag-act as a Christian. Okay po ba yun? Naiintindihan niyo po ba? Andiyan pa po ba kayo? Okay, so let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, despite the weather, we thank you dahil mga tao ay nakapunta rito, Lord God, to experience you all together. Lord, gamitin mo po ako as your mouthpiece. And Lord, may just anoint me, give me the presence of mind as I deliver your message. Lord, tagong po ako sa inyong likuran. May this be a time for the people na magkaroon sila ng date with you and I will just be the background music. Let this be a wonderful learning experience, Lord God, na mas makilala ka nila deeper. We dedicate this time to you in Jesus' name. Amen. Okay, so, ang passage po natin ay manggagaling po sa Gospel of Luke. So, para po sa mga hindi nakakaalam, ang author po niyan ay si Luke. Wow. Very surprising, no? Approximately 62 AD. At ang audience po niya, no, sinulat niya po ito, makikita po natin sa Luke mismo, na sinulat niya yon kay Theophilus. Now, maraming mga sinasabi ang mga scholars na si Theophilus daw is totoong tao. Pero meron din pong school of thought na sinasabi nila na it's a representation of the Gentiles or mga non-Jewish followers ni Jesus Christ. Kasi pag sinabi po nating Theophilus, ang ibig po niyan sabihin is friend of God. So maraming mga school of thought na sinasabi na Theophilus is the representation of the Gentile community who is following Jesus Christ. And ang aim po ni Luke is to provide an orderly and reliable account of Jesus. Siya yung mas focus siya dun sa detalye, ano ba ang nangyari. Why? Because sinusulat nga niya to para sa mga Gentile followers. So, magbabasa po tayo doon sa Luke chapter 7. I want you all to read with me yung verse 1. 1, 2, 3, go! After he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Now, ano ba yung Capernaum? Ano po ba yung mga nangyari prior this one? Kung titingnan po natin ang Luke chapter 7, at medyo backtrack lang tayo sa kung ano nangyari, makikita po natin na dyan po nag-start si Jesus, no, ng kanyang ministry sa Capernaum. Ito na po yung itsura niyan ngayon.
prior po this chapter, si Jesus po is nag-speak po sa Mount of Beatitudes, na kung tawagin. Ayan, ang ganda ng view. Diyan, imagine nyo habang nagtuturo si Jesus, yan yung nakikita nilang view. Capernaum, kung titingnan natin, yan po yung place na kung saan pinakamaraming miracles na ginawa si Jesus. This is not Jesus Christ's hometown. However, dito siya nag-ministry. Parang ako, nung inaaral ko po ito, parang nakaka-relate ako kasi parang mas madalas po ako nag-ministry, parang most of my lifetime, nag-ministry po ako sa Alabang. Pero hindi po ako taga-Alabang. Ayan. So, ganun po yung nangyari dito, no? Makikita natin kung pinakamaraming miracles na ginawa si Jesus Christ dito po sa Capernaum. And ngayon po, uninhabited na po yung place na to. Pero dyan po makikita nyo, if pupunta po tayo sa Capernaum ngayon, makikita natin dyan, meron dyan tourist destination na bahay ni Peter. So yan yung itsura nyo, napakaganda niyan kasi andyan yung sentro yan po ng mga fishermen, yung kalakalan ng mga mangingisda. At napakaganda dyan kasi kitang-kita mo yung lake. Yan po yung time na yon nung nagmi-ministry si Jesus. Now, galing po doon sa Mount of Beatitudes, pababa sa Capernaum, diyan ginawa yung kanyang mga ministry. Sinabi po dito sa verse 2, sabi diyan, "Now, after a centurion had a servant who was sick and at the point of death, whom he highly valued." Imagine nyo, tuturo lang si Jesus noon, "Thou shall not do this, blessed are those," yan, mga sinasabi niya. Then after nan, nagpunta na siya doon sa Capernaum at makikita nyo, magkaroon siya ng encounter with a Roman centurion. Now, ano ba ang centurion? So medyo puro context po tayo ngayon dito dahil marami po tayong mga characters na kailangan nating aralin kung ano ba yung mga context nila. Now, ang centurion po are the backbone. They are the backbone ng defense ng Roman Empire. At kung makikita po ninyo, meron tinatawag na army ang Roman Empire na tinatawag na legion. Pag sinabing legion, sobrang marami. Yun ang mga sundalo nila. At isa po ang mga centurion sa backbone ng Roman legion. Para silang, sino po ba dito ang mga CAT, COCC, ROTC? Ayan. Meron tayong tinatawag na battalion. Ayan, meron pong ganun. Sa kanila po, ang tawag doon ay centuria. So, this is a group of 80 to 100 soldiers. Doon po ginamit, doon po nanggaling yung word na century, 100. Sa centurion. Kasi they are leading 80 to 100 soldiers. Sila po ang responsible for training and discipline ng mga sundalo ng Roman Empire. Now, if we're going to take a look at this, pagdating po sa hierarchy ng status ng mga tao, okay, sa mga hindi po nakakaalam, noong time po ni Jesus, ang Israel po, ang Jerusalem po, ang Judea, is under the rule of the Roman Empire. At ang nasusunod doon, ang pinakahari nila doon ay si Caesar. At si Caesar, meron siyang ginawang mga leader, no, ng mga nasasakupan nila. Ang Judea, ang leader po, ang ginawa po nilang leader ay si Herod, mga Herod. Pero under po ng Roman reign, meron po tayong mga tinatawag na centurion. Mataas po yung status nila kasi sila yung mga sundalo. Mga ano yan, mga fit. Pagka nakita mo yung mga katawan ng mga yan, kasi sila yung ano talaga sa training. Yan, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sabihin mo, oh, fit. Yan. Okay. Imagine nyo, nung time po na to, ang mga centurion, sila po yung mga matataas ang position. So very amazing lang, no, na sinabi dito na meron siyang servant who was sick and at the point of death. At sinabi dyan, whom he highly valued. Importante sa kanya
yung servant na to. Para pumunta, ang isang centurion mag-abala at meron siyang marami po silang mga slaves, marami po silang mga servants, marami po silang people under them. Pero itong servant na to, who was sick and at the point of death because he found favor doon sa Roman centurion, sa kanyang boss, he is highly favored. Nag-abala ngayon ang centurion. Kasi kung titingnan natin sa status yan, normally, pagka mga ganyan po, pinapabayaan na yan. Pero po nung time po na to, makikita natin na ito yung magiging driving point ng kanyang paglapit kay Jesus. Now, what's amazing dito is that sinabi dyan, the servant is highly valued. Spoiler alert for everyone, for the people na hindi pa po nababasa itong story na to. Ito po ang magiging reason kung bakit ang centurion na to ay lalapit kay Jesus. We all hear the saying, no, na di muna ako makakapag-serve sa church. Bakit? Mas pinapagawa sa akin ni Lord yung trabaho ko eh. Yung trabaho ko ang aking ministry. Now, ito po ang question sa atin. Have you served so well, your leader seek Jesus because of you? Nagkaroon na ba tayo ng sobrang galing ng service? To the point na dahil sa sobrang galing ng service mo, yung tao, yung boss mo, yung leader mo, yung manager mo, ikaw ang naging starting point kung bakit hahanapin niya si Jesus. This is the starting point of the centurion's encounter with Jesus. Sino po ba dito ang mga boss ng kumpanya? O kaya mga manager? Pag nagkaroon ka ng taong sobrang sakit sa ulo, di ba? Tapos nagkasakit, anong sabihin mo? Sana calling ka na ni Lord. Hindi natin yung sasabihin. Ang masama pa, pag gumaling, ano sinasabi? Pag gumaling, di ba? Hirap talaga. Iba talaga yung masamanda mo. This is the starting point, no, ng pagkakakilala ng centurion or ng kanyang encounter kay Jesus. At sabi dito, verse 3. Sabi diyan, when the centurion heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews asking him to come and heal his servant. Now, noong time po ng mga Hudyo, noong time po ni Jesus, dito po sa Luke 7, maraming mga iba't ibang posisyon ang mga tao. Makita natin, sila Jesus at kanyang mga disciple ay parang nandun sila sa businessman category. Diba? Puro mga businessmen sila, mga mangingisda, karpintero. Diba? Kaya nga yung mga Pharisees, nagulat sila na si Jesus nagtuturo. Kasi assumed siya as not a religious person. Pero meron pong mga tao na kilala po sa religious realms. Ito po yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees. Ito po yung sinabi sa atin ni Pastor MJ last week. Now, meron din pong mga Sadducees, or kung time na yun is the governing body. At meron din pong tayong tinatawag na elders. Now, ano po yung mga elders? Yung mga elders po, sila po yung mga elders. Noong time po na yan, ang culture po kasi ng mga Hudyo is they are highly patriarchal. Ibig sabihin, lahat ng mga lalaki, pag tumatanda na yan, ang mga lalaki sa kanila, pag tumatanda, mas tumataas po ang status. So, ang mga elders po, ito po yung mga tao, possible, baka nag-retire na sila, pero they hold a position of influence. Para po silang mga, parang imagine nyo, para silang HOA.
Homeowners Association, pero yung mga homeowners, yung mga Hudyo. So sila yung mga tinatanong ng ano ba yung mga kailangan nating gawin, pwede sila makapag-influence religiously, and pwede rin sila makapag-influence in governing the people. So ganun sila, this is not a position-based yung pagiging elder, but this is a more of a status. Now, ano pong ginawa, no? Itong mga elders, lumapit sila kay Jesus, sinabi nila, Jesus, sinabi nila sa verse 4, Jesus, we are vouching for this centurion. So sabi dyan, and when they came to Jesus, they pleaded with him earnestly saying, he is worthy to have you do this for him. So, okay. Nagkasakit, yung servant ng centurion, ang ginawa ng centurion, nagpatawag siya ng mga Jewish elders. Tapos from the Jewish elders, nagbigay siya ng message kay Jesus na baka pwedeng pagalingin mo yung servant ko na sobrang importante sa akin. So yung mga elders nagpunta kay Jesus, tapos sabi nila, Jesus, please, puntahan mo to. Now, makikita po natin sa mga susunod na mga topics, ayoko nang spoil, no? Pero makikita natin, ang mission po ni Jesus nung time po na to is to accommodate, ang target market po niya is to accommodate yung mga Hudyo. Hindi po niya time para mag-accommodate po ng mga Gentile or mga non-Jew. Pero nitong time na to, parang yung mga elders, nakikiusap sila kay Jesus na please, puntahan mo siya. We are vouching for him. Tapos parang sinasabi, o bakit nyo binavouch? Ba't nyo binavouch tong centurion na to? Ito, imagine nyo pagka magiging kayong parang makikiusap kayo sa tao, di ba? Uy, pagbigyan mo na yan. Bakit? Kasi meron tayong mga reasons na sinasabi. Tama ba? Meron tayong mga reasons na sinasabi. Now, ito ang tanong ko sa inyo. Ano sa tingin nyo yung reason ng mga elders para i-convince si Jesus na sundin yung request ng centurion? I can understand, no? Kunyari, political moves to. Diba? Para makaposisyon tayo. Jesus, political moves to. Pwede. Ano pa? Jesus, makapangyarihan to. Padrino natin to. Magugulat kayo, no? Sabi dito, sabi sa verse 5, for he loves our nation and he is the one who built us our synagogue. Siya ang gumawa ng synagogue sa Capernaum. At kung titingnan po ninyo, sa ibang translation, ginamit niya yung sarili niyang pera. Wow. A Roman centurion doing this for the Jews. Kaya naman, yung mga elders, talagang, sige na, pagbigyan mo na yung request niya. Ito yung amazing, no? Ang daming mga pwedeng reason kung bakit ang mga tao, sasabihin nila, ang mga elders, sasabihin nila kay Jesus, sige na, pagbigyan mo na. Pwede nila sabihin, mabait kasi yun eh. Ano pang pwede nila sabihin? Sobrang makadiyos yun. Alam mo, kahit hindi yun Hudyo, grabe yun mag-worship. Amazing. Bakit amazing? Sasabihin ko po sa inyo in a bit. Ang reason nila kung bakit nakikita nila na valuable na tulungan ni Jesus yung centurion is because this centurion loves their nation at nagpagawa sa kanila ng synagogue. Now, ito po yung tanong sa atin. Do we value what's valuable to others? Marami pong mga Christians akong nakilala, no?
nagugutom yung tao, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Kristo. Uy, nakikita ko na napaka-anointed ng insight mo. Pag nagbabasa ka ng Bible at nagsishare ka ng Word of God, parang nakikita ko na sobrang mahal na mahal mo si Jesus. Pwede ka magpastor. sabi nung sinabihan na okay ba sweldo dun? Hindi na importante yun. Hindi na importante yun. Basta importante, naglilingkod ka sa Diyos. Di ba? Sabi nung pastor, sige nga, ikaw nga, iwan mo nga yung sweldo mo. Naglingkod ka sa Diyos. Nandaling sabihin eh. Tama? Ang dali po magsabi, huwag mo na yung mga needs mo. Wala ka bang faith? Wala ka bang faith sa Lord? Huwag na yung needs mo. Maglingkod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Kanya. Ang dali, pagka tayo po yung nagsasabi nun. Tama? Napakaano naman yung mga importante sa iyo. Immature ka ba? Ang dali magsabi po nun. And most of the time, ang favorite na magsabi nun is mga church people. Right? Mali ang motive mo. Mali ang binavalue mo. Kailangan si Jesus lang. Gutom na po ako, pastor. Gusto mo ba to? Itong hamburger, tanggapin mo muna si Jesus. Oh my! Yan po yung first barrier. Yan po ang first barrier, no? Kung bakit ang mga tao, they fail to see the church as a loving church. Because meron po tayong tinatawag na value system barrier. Sino po nakakaalam nitong pyramid na to? Hindi po to networking na inano ko. This is what we call Maslow's hierarchy of needs. Okay. So, makikita nyo po dito, meron po yung layers. May levels yan. I-explain ko po sa inyo yung ruling, kung paano siya ini-interpret in application. So, meron po tayong physiological needs, meron tayong safety needs, meron tayong social needs, meron tayong self-esteem needs, meron tayong self-actualization na needs. Sabi po dyan, yun sa pinakababa, sa physiological, at the very least, we don't want to be hungry, thirsty, exhausted, freezing, overheating, sick, or in pain. Sa safety, if we feel okay in this exact moment, we then also want to feel safe, confident, we can avoid pain, hunger, and other dangers for the immediate future. Now, dyan po pumapasok sa lower levels, yung tinatawag po nating food, clothing, and shelter. Naalala ko yan, memorize natin yan nung grade 1 tayo. Diba? Food, clothing, shelter. Yan po yung mga pinaka-basic needs na meron dapat na meron ang isang tao. Now, dati, nakikita ko lang yan, it's just knowledge for me. How does it apply? Now, ito po ang nakakatuwa. Every time I am studying science or I am studying psychology, dun ko nare-realize, no, that human knowledge is just catching up to the Bible. It's been in the Bible all along. At pinakita pa yan ni Jesus. So, ito po ang ruling dyan. Physical and immediate needs ang mas nauuna bago yung psychological and long-term needs. Hindi po tayo pwede na magsasabi sa tao na sumunod sa Diyos kung hindi natin na-address or hindi pa na-address yung kanilang mga basic needs. Gusto ko sana mag-serve sa praise and worship, kuya, kaso
Ano eh, wala kasi yung pamasahe. Eh, wala ka bang faith? Sabi, ano pa eh, wala pang faith, no? Yun pa yung nangyari. Yung tao nag-open up, wala pang faith. Wala kang faith. Huwag mong pinoproblema yung mga, pera lang yan. Isa pa po na kailangan nating maintindihan, no? Kaya po siya pa-triangle kasi meron pong mga kailangan munang mauna. Kailangan muna ma-address yung mga needs ng mga tao. Yan po yung importante sa atin, mga Christians. Before we go to the spiritual needs of the people, kailangan muna nating pumunta doon sa kanilang physical needs. Ano ko kaya mayayaya yung mga friends ko sa church? Takutin ko sila. Sabihin ko pag di sila pumunta ng church, pupunta sila sa hell. Or, pwedeng wala siyang kasama, invite ko siya sa basketball games. Basahin po natin yan. 1, 2, 3, go! Bago ko problemahin yung mga needs ni sister o kaya ni brother, siguro maganda, safe yung pamilya ko. Tama po ba yun? In the same way, sa mga disciples, sa mga leaders, mahihirapan tayo makapag-disciple. Diba? Parang, pwede naman natin sabihin no, na yung anak mo, pati yung asawa at mga anak mo, na-kidnap. Tapos biglang ikaw pupunta ka sa church, hindi, kailangan ko mag-disciple. Saka na sila. Wow. Banal. Na-kidnap daw yung mga, yung asawa mo, pati mga anak mo. Oo pero okay lang yun. Importante magano. Ganun po ba yun? Totoo ba po ba yun nangyayari? Hindi. Pag meron tayong mga pinoproblema, sa ating mga pamilya, yun yung una nating makikita. Tama ba? Now, if you're a first-timer here, at new church-goer ka po dito, tas nakikita mo to, if napafeel namin as a church that we want something from you, and it seems like that we are taking you away doon sa mga things that are valuable sa inyo, we want to apologize. We are sorry. But, if you are here for a long time and you are a leader, this is not an excuse for you. Ang point lang po dito is, oo, naiintindihan natin yun. Kaya kailangan natin yun i-deal. And I know the Lord shall provide all our needs. Pero ang point lang po dito, I want us to have this perspective that as a church, we do not demand this sa other people. We can demand this sa sarili natin. But we do not demand this from others. Okay? Clear? So, makikita po natin dito sa verse 6, sabi, ang ganda dyan, no? Sabi, ano yung sinabi dyan? And, okay, parang nag-breakfast naman. 1, 2, 3, go. And, ang point po dyan, sinakyan ni Jesus yung kanilang maling value system. Jesus went with it. Hindi niya tinama muna, papagalingin ko yan, pero mas importante ang buhay na walang hanggan.
Yung mga elders lumapit, Lord, bakit? Kasi He loves our nation. Pati pinagawa niya yung sinagog. Mali. Dapat gagawin ko to dahil mahal niya si God. Yan. I remember so many people, including me. So sabi dito, verse 7, therefore, 6, verse 6, and Jesus went with them. When he was not far from the house, nung malapit na, the centurion sent friends saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Sumama si Jesus sa kanila. Kahit centurion yan, kahit Romano yan, kahit hindi yan Hudyo, sumama. Because Jesus valued what was valuable to the centurion and to the Jewish elders. So pumunta na doon, nung nalaman ng centurion na malapit na po si Jesus doon sa bahay niya, the centurion sent friends saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Verse 7, therefore I did not presume to come to you. Lord, wag ka na pong pumunta rito. Sabihin niyo, wag nang pumunta rito. Bakit? Wala tayong pampakain eh. Hindi, joke lang. So, sabihin niyo, wag na pumunta dito. Because I'm not worthy. Sinabi niya dito, Lord, wag na po daw kayong pumunta. Hindi daw siya worthy. Nahihiya siya dahil hindi ako karapat dapat humarap sa iyo. Sinabi niya pa dito, kaya nga po, hindi ako nagpunta sa inyo in the first place. But say the word, and let my servant be healed. Oh, grabe, no? Parang nagte-teleport yung healing. No? Sabi dyan, for I too am a man set under authority with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does this. Meron po ba dito first time lang po nababasa tong story na to? Huwag po kayo mahiya, okay. Yung first time ko po to nabasa, nagmakaawa, nakiusap yung centurion sa mga Jewish elders na papuntahin si Jesus para pagalingin yung servant na mahal niya. Nung papunta na, wag na po kayong pumunta. Nahihiya ako, hindi ako karapat dapat humarap sa inyo. Kaya nga po nagpapunta ako ng mga messengers para sabihin po sa inyo yung request. Wag na po kayong pumunta. Sabi, paano papagalingin kung hindi pa pupuntahin? Lord, ganito na lang. Sabihin mo na lang, nagagaling siya. So kung nasan ka man, gagaling yun. Kasi ako, para din akong sundalo, hindi ko kailangan pumunta doon sa multiple places at once. I delegate authority. And I think you can also delegate healing. Hindi ko alam kung ano yung feeling sa mga unang nakabasa, pero ako, nung una ko nabasa to, parang feeling, sabi ko, ang bossy naman ito. Jesus, wag mo na. Jesus Ang gawin mo, ganito na lang. Kung nasan ka, magsabi ka ng kagalingan, pupunta yun. Alam mo kung bakit? Kasi parang sundalo lang din yan eh. Ako, sundalo ko, centurion ako, may nililid ako ng mga tao. Hindi ko na kailangan pumunta doon. I delegate it. Lord, ganun na lang din gawin mo. Ganun yung dating sa akin nung binabasa ko to. Bossy siya pa yung nasusunod Hinahalin tulad ng centurion yung pag-delegate ng healing ni Jesus sa kanilang way of doing things doon sa Roman Empire. So, pupunta po tayo sa ating second barrier. Ang tinatawag po natin yan, the belief system barrier. I remember a story. Ito, favorite din to ng mga Christian gawin
Bible study. Ba't tumatawa kayo? Wala pa. Ba't tumatawa kayo? Bible study. May bagong attendee. Nag-share ng kanyang insight. Sabi dito sa verse na to, ganito. Bigay na tayong example. Pagod na pagod nga po ako eh. Pero nabasa ko ang word sa akin ni God. I can do all things through Christ. So natapos kong linisin yung ano sinabi nung, ba't po kayo tumatawa? Ano sabi nung Bible study teacher? Sige nga. Wrong context ka, kapatid. Ganda. Pero alam mo, sister, no? Hindi yan yung context niyan eh. Yan. Isa pang case study. Case study. Bible study. Bago pa lang. Sabi nung umattend. Ako nag-attend po ako dito kahit hindi po ako Christian. Sa totoo, nagsabi siya ng religion niya. Sa totoo, kaya po ako nag-attend dito kasi tinatanggap ko po na lahat naman tayo ay may kanya-kanyang way papunta sa langit. So, sabi ng Bible study teacher, hindi. There's only one way, sister. Yan. Favorite natin yan mga Bible study teachers, Christians, no? Yung hilig natin mag-correct. Mali yung prinsipyo mo. Now I can see where you guys are coming from. Kasi nanggaling din po ako ron. Ayaw natin na mali yung kanyang kagisnan. Kasi natatakot tayo baka mamatay na siya after ng Bible study di ba? Punta siya sa hell, yun yung kaisipan. Pero hindi po yun yung tamang way. What did Jesus do? So, always remember this, being right at the cost of being right with God. Minsan yan na nangyayari. Mas gusto po natin na kailangan perfect muna yung senaryo, tama muna yung context, kailangan tama yung belief system, tama dapat yung motibo. Naku, wrong motive yan. Naku, pumupunta ka dito sa church para maghanap ng girlfriend. Naku, hindi sa Lord yan. Hindi sa Lord yan. Anong gagawin? Aalis na. Gusto kaagad natin tama lahat eh. Now, anong sinabi ni Jesus nung sinabi yun? Ano sinabi ni Jesus? Teka. Imagine nyo ako, di ba minsan, huwag mo akong diktahan Huwag mo akong diktahan Mali ka ng konteksto. Hindi yan yung way ng Paano mo nalalaman na yan yung way? Yung way mo ba? Yan yung way ko? Ba't nalaman mo na ba yung heaven? Nabasa mo ba yung Old Testament? Ba't mo dinidiktahan? Yun yung sinabi niya ni Jesus dito. Hindi pala. Sabi dito sa verse 9, ang sinabi pala ni Jesus, when Jesus heard these things, what? He marveled at him. And turning to the crowd that followed him, said, he is wrong context. Hindi pala yun. Sabi, I tell you, not even in Israel have I found such faith. Minsan, I understand na sobrang importante that we start right. I am all for that. Sino po ba dito ang gusto natin, lahat ng tao magsisimula ng tama? Sino may gusto po nun? Lahat po tayo. Pero po, ito po ang realidad. Hindi po yun totoo. That is not ideal.
And even Apostle Paul, one of the followers ni Jesus, no, at writer ng most of the New Testament, sinabi niya to sa 1 Corinthians 7:20. Each one should remain in the condition in which he was called. Ano pong ibig niyan sabihin? Sinabi po yan ni Apostle Paul, ang context po niyan ay yung context nung kausap niya po yung iba't ibang members ng body of Christ. Dito po natin matatagpuan yung pinaka-favorite Bible verse ng mga husbands. Dito, bago niya to sabihin, sinabi niya doon, wives, your body is not your own. Yun, di ba? Ang favorite verse ng mga husband. At yung second favorite verse ng mga husband, husbands, your body is not your own. Sinasabi dito, minsan, yung pag nakita nila si Jesus, we are quick to, kailangan, dati pala, kailangan pala, wala na akong, hindi na ako slave. Kasi walang slave kay Christ. I am free. Tapos meron pong mga husbands na nakapakinig kay Christ na yung asawa nila is hindi pa kay Christ. Dahil sila palang nakapakinig eh. Gusto kagad hiwalayan. So yun po yung context nito. Each one should remain in the condition in which he was when he was called. Now, the ideal scenario, kung paano mas mag-i-improve, we're all for that. We are all for that. Again, di ba, sa mga wala po dito, we preach na sinasabi natin, ang church is like a gym. Pag pupunta ka doon at tinuturuan ka magbuhat, ay bro, medyo mali yung form mo medyo nakaka-offend ka, ginajudge mo ko. Hindi po tayo magiging ganon. Kasi lahat tayo pumupunta ng gym to improve ourselves. Nandun po tayo sa expectation na yon. In the same way, the church, pumupunta po tayo dito sa church in the expectation that we are going to improve our lives. We are all for that. However, meron pong tinatawag na timing. At yung timing na yon is how we show our love. Hindi pa niya kaya yung mga ganun okay lang. Hindi siya kasing bilis mo. Okay lang yun. Hindi ko pa kaya i-give up Diba? Sinasama ko siya sa basketball, nagmumura pa siya. Uy, bawal ka na rito. Pupunta dito, may tattoo. Tanggalin mo yan Next Sunday, wala na yan. Takpan mo. We can understand where we are coming from. Why? Totoo naman, ayaw natin ng compromise. Right? Pero ito lang po yung kailangan natin sabihin. What did Jesus do? Inatake niya ba yun? Wrong context ka? He went with it. Because the most important thing na pwedeng gawin ng church is to introduce Jesus, and that's it. Pastor, gusto ko sana yung maayos yung motibo niya. Problema na ng Diyos yun. Lord, di ba tinuro natin sa inductive Bible study sa OIA na dahil ngayon yung graduation ng OIA ng batch 3, di ba? Lord, di ba sinasabi? Lord, di ba sinasabi? Pastor, di ba sinasabi na dapat ganito yung... Problema na ng Diyos yan. You know what? Ang pinaka-importante na gawin ng church is hindi baguhin yung tao
ang role ng church is to introduce people to Jesus so that Jesus can change them. Ang goal po natin is to set up the dates. Nirereto natin yung tao kay Jesus. We are setting up the dates so that the people will fall in love to the person we fell in love with. There is no perfect state. There is no perfect motive. The right place to encounter Jesus is right where people are. And church, I just would like us to affirm that every time we are doing this, we are not compromising. Kaya nga po, very important ang church community. Kaya nga very important ang discipleship. Kasi, kung ang goal lang po natin is i-share si Jesus at malaman ng tao all about kay Jesus, tapos one time lang, tapos bahala na siya, then do so. Ipamemorize mo yung buong Bible. But life change and the knowledge of God and faith involves process. It involves community. It involves discipleship. At yun po yung role natin as a church. Hindi natin kailangan antayin na maging perfect yung tao. Tanggalin niya muna yung mga bisyo niya. Tanggalin niya muna yung mga ginagawa niya, mga struggles. No! The perfect place where a person needs to meet Jesus is the place right where they are. At tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat balakid. We get out of the way. So that yung imperfect being na yun, yung wrong motivation na tao na yun, we'll see how beautiful Jesus is. At kung paano niya minamahal even yung mga katulad natin na hanggang ngayon nagkakaroon pa rin ng mga wrong motives. Kung paano tayo minahal ng Diyos. Yun yung heart na ibibigay natin sa mga tao. Don't have to win every argument if what's at stake is we lose the heart. So church, yun po yung sanang maging culture natin as we are transitioning. And I know that the Lord is calling us for more. At may mga ipapadala si Lord dito na minsan tataas yung mga kilay natin. Ba't ganyan yan yung suot niyan? Ba't nagmumura yan? We're going to encounter those. But we have to love them how Jesus loved us. Now, don't get me wrong. Pag leader na, tas pastor na, nagmumura pa, ibang usapan yun. Sitahin niyo ko pag nagmura ko. We're talking about the people na makikilala pa lang si Jesus. Let us be a church that will welcome every status, every state, every looks, every appearance, and every motive. Magiging commitment ba natin yun? Winalabang? It's not easy. But we're going to make it a culture. Magiging accountable tayo with one another. The leadership needs to be accountable with it also. Okay? Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa time na binigay niyo sa amin. Lord,
This is a call to move away doon sa sistemang kinagisnan namin. Lord, this is not easy because this is a mindset shift. Lord, we want to pray na every time lalabas yung default response namin, we will be reminded of this message that the right place to encounter you is right where people are. Help us remember this message, Lord God. Help us be a church na mauuna yung pagmamahal kaysa mag-correct. Help us be a church culture that will nourish, nurture, rather than be critical. And Lord, through that love, we are praying na ikaw ang mag-change ng hearts ng bawat isa, even our hearts in the process. So Lord, I pray that you will help this church be a church who will love like you. We pray, Lord God, na hindi lang ito magiging concept in our minds, but something our hearts will do for the people. And we will always view the people na dadalhin mo sa amin kung paano mo kami view. Lord, we pray that through this love, through this culture, we're going to bring more people to this church so that mas marami pang mga tao ang makaka-experience ng love mo. So that mas marami pang taong makakita how beautiful you are. Thank you, Lord God, for this message. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po for that wonderful message, Pastor Paul. So today, at this point, we're going to the next part of our worship service, which is our tithes and offering. Sige po, may I invite po yung ating mga elders to put boxes in front. Sa harap nyo po, may mga envelopes. You could see it in the pockets in front of your chairs. So please put your tithes and offerings there. And once you have it, may I invite everyone to raise our envelopes as a sign of offering unto our Lord. Hallelujah. Let's pray. Dear Lord God, your word reminds us to stay faithful where you've placed us, so Lord. And today, we give our tithes and offerings as a sign of that faithfulness. Lord, use these gifts to bless others and build your kingdom. And may we honor you, O God, in every season with all that we have. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ayun po, dun sa big boxes, you could place your tithes and offerings. Yung sa middle box po, it's for our prayer requests and answered prayers as well. So, we have a team of prayer intercessors who pray for these prayer requests, but please do also put in your prayer, your answered prayer, so that we could celebrate and worship God for them. For those who want to send their tithes and offerings alternatively, we have other ways to give. So you could transfer in our BDO bank account. Details are flashed on the screen. Ayan. So also we would want to welcome the newcomers on site and online. So we want to welcome Sha Caseria. Kaway-kaway po. Ayan, si Sha. So let's all give that warm Win Alabang welcome. Actually, pakikamayan po yung katabi nyo. Pakisabi salamat sa pagiging matapang sa pagharap ng ulan. Ayan. Some announcements. So first, we have a free workshop on effective communication techniques on screen. Yan. Sige, habang wala pa. So this is a 4-week training starting July 19.
So, yesterday nagsimula. Tama po ba? Wala. So, starting July 25. 6. Okay, sorry. Namali na. Starting July 26, the venue is here at Win Alabang Church every Saturday, 9 a.m. to 12 p.m. Our speaker ay ang pinakagwapo po na Brother Jet Bugayon. Kaway-kaway naman po. Tayo, Brother Jet, magpakita ka na sa harap. Yan! So again, this is free. So please, we would want to encourage everyone to take part and take advantage of this opportunity that is given by the church. So for registration, just approach Sister Weng Moncada sa lobby. Kaway, Tita Weng, yung naka-green sa likod. Yan. Next is YA Fellowship. YA, can I hear you? Hello, YA. Ayan. Woo! Okay. Sige, calling all YAs. This August 16, 2 p.m. will be our monthly fellowship. And the topic is about entrepreneurship and financial management. Very important for our young adults with our guest speaker, Patrick Sotare. So venue is still here at the Win Alabang Main Sanctuary. So please invite your friends over because this is again a very relevant topic for you and your peers. Lastly, basic biblical counseling. We're still inviting and encouraging everyone. So if you are in need of individual counseling, couples or family counseling, crisis intervention, conflict management, or any ministry referral, for example, if you're joining a ministry and you would really want a clear direction on that, this is your safe space. So our church will be holding weekly counseling services in partnership with Back to the Bible Philippines every Friday, 9 a.m. to 3 p.m. So, this is weekly po, every Friday, and we could only accommodate for now 3 slots per Friday. So, please approach, again, Sister Weng to register for the slot. So, we're closing the slots for the week on Wednesdays. So, if you need to reserve a slot, please, again, approach Sister Weng Moncada. And with that, I would want to call in Pastor Paul. Sound. Yan. Okay. Now, again, announcement po, no, that we are going to do our effective communication techniques. We need to pre-register so that we will know kung ilan yung gagawin po nating mga certificates. Now, ginagawa po natin yung effective communication techniques after po ng ating OIA. Kasi ano po yan 1-2 punch po yan. Ang OIA po is the Inductive Bible Study or the hermeneutics. Tama yung context. Pero how are we going to transfer the knowledge? Hindi kasi pwede nagtuturo tayo ng Bible na, in the beginning, God created the heavens and the earth. And you know, tuturuan po tayo kung paano gumawa ng slides, paano makipag-communicate. Very important po to. Ako, nung nag-attend po ako, marami po akong natutunan dito. I've been teaching for so long, pero nung nag-attend po ako ng training na to, marami po akong natutunan. Hopefully, we can attend dito, no? You can use yung matututunan nyo po dito, not just in the church. If you want to be a professional speaker or trainer, yung mga matuturo po dito is makakatulong po din sa mga even outside the church. Okay? So, also, yung effective communication techniques, magagamit po natin yan for the people na nandito at nakikita nyo meron kayong heart to teach, to speak, to train, to preach inside the church. Meron po kasi yan iba't iba. May preacher, may Bible study teacher, meron exhorter. Iba-iba po yan. Pero if the Lord is calling you na parang gusto ko rin yan gawin, siguro hindi sa preaching muna, pastor. Gusto ko muna kahit sa night of prayer o kaya sa exhortation, Bible study teacher. Ito po yung training na kailangan nating pagdaanan. Yung OIA at yung effective communication techniques. Okay? So speaking of OIA, ngayon we are going to welcome yung lahat ng mga bagong graduates po ng ating batch 3 ng ating OIA. So ganito po, no, tatawagin ko po, pupunta po dito. Yan, tapos may magpipicture ba? Wala. Okay. Itatawagin si Rome na napaburden. O, tatawagin, tapos kakamayan lang, tapos stay lang po dito. Okay? So tawagin po natin.
Ang una po, ito, matindi to. Brother Al Ray Macion. Hindi Al Oldie hindi si Oldie. Dati mo wala? Wala. Okay. Ito masaya ako na nandito siya ngayon kasi sabi niya sa akin hindi na daw siya baka hindi siya makapunta, pero I am blessed na nandito siya at talagang kahit ang daming tanong nitong sister na to, talagang hanggang sa huli kasi alam ko nagagamitin siya ni Lord sa mga susunod pang ministry. Tita Raquel Pili. Dito po tayo. Tita, congratulations po. Okay, next. Okay, isa pa to, no? Ito, isa to sa mga inaabangan natin na mga speaker. Tawagin na natin, no? Si Brother Florentino Testor. Okay. Okay. Isa to sa mga may pakana ng mga kainan, no? Okay, tawagin na po natin. Robelia Tan. Every time uuwi ako galing ay sobrang busog na busog ako. Ay, dito po. Picture po muna tayo. Thank you. Next. Okay? Tawagin po natin Catherine Alcazar. Thank you po sa mga mani. Okay. Okay, ito, ano na to? Dito po muna tayo, mag-picture po tayo. Andito kaya ba si... Ayun, andito. Ito, matalino to. Pero talagang nag-attend siya hanggang sa huli. Tita Marisa Cariaga. Hello, Mapuan. Okay. Next, ito. Ito, malaki. Tuwan-tuwa ako dito sa brother na to, no? Kasi para kaming tandem magturo sa mga tao kasi napapalalim niya yung content dahil sa mga insights niya at mga tanong niya. So, nakatulong siya to really deepen yung understanding din ng mga ating mga students. Tawagin na natin, Brother Angelito Torneros. Okay. Ito, syempre. Tawagin na rin po natin. We also congratulate. Andito ba siya? Tita Mari V. Protasio. Thank you po sa pinagluto nyo kong pansit canton. Ayan, ito din. Sa grupo ng mga nandito. Let's also congratulate Tita Mariel Tolibas. May kanya-kanyang ano yan eh. May kanya-kanyang grupo. May mga table na mga nag-aaral. Yung grupo nila yung FMCG group. Ito. We also want to congratulate Sister Mariza Emit. Yan ha. Congratulations. Yan. Ito. Dito ba siya? Dito siya. Okay. We would like to also congratulate
kaso baka wala siya dito. Pero we want to acknowledge na graduate po si Martin Tubig. Ayan. Ito, matagal na itong inaabangan ng preaching com. Ayan na. We would like to also congratulate Angelo Fabellar. Wala din. Ito. Ito, grabe to mag-notes. Talagang may mga color-coded. Ayan. Matitindi rin ang mga tanong nito. We would like to congratulate also James Martin alias. Yes. Yes. Sorry. Okay. Siyempre, no? Last but not the least. Yan, ang ever committed, ang pinakamaaga lagi sa klase. Let's all congratulate Mr. Jared Elvenia. Oh, picture po tayong lahat. Dito po tayo. Okay, congratulations po everyone. Church, palakpakan po natin ang mga batch 3 graduates. Congratulations. We're looking forward, no? Iba po sa inyo, makasama na po namin sa preaching com. Now, I just want to call Brother Edgar for our benediction. Thank you, Pastor. Okay. Congratulations to all the graduates. Tayo na po tayo for the benediction. Tanggapin po natin ang benediction. Itaas po natin ang ating mga kamay. Receive the benediction that comes from the book of Ephesians. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. And all God's people say, Amen and amen. God bless you. Oh, my soul rejoice and make a joyful noise. Sing out, break out, 'cause you believe. Love the way you will.